Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. UPLB DevCom pinangunahan ng Bantay Halalan Laguna 2025. UP at De La Salle University pinagtibay ang kooperasyong pang-akademiko at serbisyong pampamayanan. Dalawang UP artists magkatuwang na nagtanghal ng isang science drama. Matagumpay na isinagawa ang Bantay Halalan Laguna 2025 nitong Lunes, May 12, na pinangunahan ng UPLB College of Development Communication o DevCom at ipinalabas online. Simula alas 6 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi, isang marathon broadcast coverage ang ipinalabas sa Facebook at YouTube pages ng Radio DZLB ang Tinig ng Kaunlaran at Bantay Halalan Laguna. Tampok dito ang ilang mga diskusyon at balita ukol sa nagaganap na halalan. Kasabay din ito ang mga online posts at updates sa LP Times at EdComics. Katuwang ng UPLB DevCom ang ilang mga paaralan sa Laguna, student organizations, ang Department of the Interior and Local Government Region 4A at mahigit 100 mga volunteers sa pagsasagawa ng coverage at live updates mula sa iba't ibang election precincts sa lalawigan ng Laguna. Kasunod ng pagsasara ng halalan sa naganap na ika-7 ng gabi, naglabas ng mga unang bilang ng boto sa segment na Bilang Center at Bantay Baluarte ang Bantay Halalan Laguna, kung saan nakita ang mga nangunang kandidato sa ilang mga elective posts gaya ng gobernador, vice-gobernador at senador. Simula 1992, nagsisilbing pinakamalawak, komprehensibo at pinagkakatiwalaang local election coverage ang Bantay Halalan sa lalawigan ng Laguna. Formal nang pinagtibay ng Universidad ng Pilipinas at De La Salle University ang pagtutulungang pang-akademiko nito noong May 2 sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU. Layunin ng pagkakaisang ito na palakasin ang kooperasyon ng UP at DLSU lalo na sa social entrepreneurship at service learning. Nilagdaan ito ni UP President Angelo Jimenez at DLSU President Brother Bernard Oca. Ayon sa kasunduan, magsasagawa ang dalawang pamantasan ng joint research projects, resource mobilization at palitan ng akademikong impormasyon. Nakatuon ito sa social entrepreneurship o ang pagkamit ng sustainability sa aspeto ng pang-ekonomiya, panglipunan at pangkalikasang pangkaunlaran. Binigyang diin din dito ang service learning o ang paggamit ng pagkatuto sa pamamagitan ng paglilingkod at pagtulong sa pagsugpo sa mga isyong panlipunan. Ibinahagi ni Chancellor Jose V. Camacho Jr. sa nasabing okasyon ang ilang mga gawain ng UPLB na sumusuporta sa adhikain ng service learning at social entrepreneurship. Kasama na rito ang pagtatatag ng Associate in Arts and Entrepreneurship Program at ang mga inisyatiba sa ilalim ng UPLB Ugnayan ng Pahinungod. Itinanghal sa UPLB ang bioremediation, isang dulang pinagtulungan buuin ng dalawang UP artists noong May 9. Tampok sa dulang bioremediation ang kwento ni Enzo, isang tagapagmana ng isang mining company. Tinalakay rito kung paano nakasisira sa kalikasan at kabuhayan ang pagmimina. Isinulat ang dula ni Associate Professor Layeta Bukoy, halaw sa Hamlet ng playwright na si William Shakespeare, na siyang tinanghal naman ng mga theater communication classes ni Assistant Professor Jeremy De La Cruz. Sina Bukoy at De La Cruz ay pinarangalan bilang UP artist noong 2024. Ang bioremediation ay isang halimbawa ng fusion of arts and science kung saan gamit ang sining ay naibabahagi sa manonood ang mga usapin ukol sa agham, gaya ng mga isyong pangkalikasan. At yan po ang mga nakalap naming balita mula rito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita.